Operation Tulong USA. Kumusta po kayo lahat, bayang nakikinig, mga ka-OFW at mga ka-Pilipino? Sa pagkakataong ito ay pagkakalaw po natin ang ating panahon sa paglilingkod ng pambayan para sa mga nasalanta ng baha sa ating bansang Pilipinas. At mula dito sa ating studio sa Glendale, California, USA, ay bubuksan po natin ang ating paglilingkod ng pambayan. At mamaya-maya lamang ay ating pong kakausapin ang ambassador ng Pilipinas na nasa Washington, D.C. Upang alamin natin kung ano ang pinakahuling balita. Sapagkat una, na bago tayo magtungo sa ating bansang Pilipinas, sapagkat kami po ay narito sa Glendale, California, nasa malapit sa studio ng DreamWorks at malapit sa studio ng Channel 7 dito sa Los Angeles, California. Kaya nais ko na sa pagkakataong ito ay unahin muna natin na alamin kung ano ang pinakahuling aktibidades ng Embahada ng Pilipinas na nakahimpil sa Washington, D.C. dito sa Estados Unidos. At atin pong tatawagan ang kanilang telepono. Ang telepono mismo ni Ambassador Jose Acuisia Jr. Ano ho? Kaya antabay po kayo at atin pong kakaugnayin sa Hipapawid para malaman po natin ang pinakahuli impormasyon hinggil sa kalagayan ng ating bansang Pilipinas. At akin pong tinatawagan na ang Embahada ng Pilipinas na nasa Washington, D.C. Hello? Yes, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. This is Kuya Manny Calvido of Utusa.tv. We are now on the air sa ating himpilan. Pwede ninyong mapakinggan live o mapanood sa online www.utusa.tv. Sino po sila? Carol po. Yes. Pwedeng makaugnay ang ating iginagalang na ambassador ng Pilipinas, si Honorable Ambassador Jose Acuisia Jr. Okay, sir. I'll transfer your call po. Just a moment po. Thank you very much. Mga ka-Pilipino, ito po ay live na makakaugnay po natin si Ambassador Jose Acuisia Jr. na nakahimpil sa Washington, D.C. At bubuksan ko naman ang ating page sa Utusa.tv na kung saan ay nasa loob po tayo ng Facebook ngayon. At titingnan natin ang ating Facebook at dito po ay magsisimula ang ating broadcast. Hello? Hello. Magandang hapon po, kagalang-galang na ambassador. Magandang hapon din sa iyo, Manny. On the air po tayo at napapanood sa ating himpilan ang Utusa.tv, isang internet television station na nakahimpil po dito sa Los Angeles, California. At tayo po ay napapanood ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. As of now, nakikita ko sa aming software ay mayroong 43 bansa ang nanonood sa ating broadcast ngayon. Kumusta po ang pinakahuling impormasyon na may bibigay po natin sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo? Pero nasa inyo muna ang pagkakataon para batiin po sila. Ang nakikita ko sa mga reports na galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, mukhang may improvement sa sitwasyon, ngunit may marami pang mga area sa Manila, sa Metro Manila, saka sa
mga probinsya na may tubig pa rin, may nagbabaha pa rin, ano? Ngunit nagsasubside na yung tubig. Sa report na nakuha din namin na ayon sa report na may mga 80 na tao ang namatay. Apat taong na nasugatan dahil sa landslide sa barangay Commonwealth, Quezon City, at 3 tao ay nawawala hanggang ngayon, ano? Ang ibig sabihin, Ambassador, ay nadagdagan ng 6 sapagkat ang pinakahuling balita namin kahapon bago kami nagsara ng aming broadcast ay 43 o 43 ang mga biktima kahapon at ngayon ay binanggit din yung 49. So nadagdagan po ng 6 sa pinakahuling report po. Oh, tama, Manny. As of 3 p.m. August 9 yan, ano? Tapos ayon din sa report, ang mga apektado ay 11 na barangay, 128 municipalities at 30 mga syudad sa 16 na probinsya ng Region 1, 3, 4A, 4B, 6, saka NCR o National Capital Region. 406,723 families o 2 milyon 2,110,871 taong na apektado dito sa flooding, ano? 119,751 families o 580,079 ay sinisilbihan sa mga evacuation centers. Okay. Yes, go ahead, Ambassador. Tungkol sa assistance naman, ang nabigyan ng assistance umabot ng 23,460,767 worth of relief assistance has been provided to the affected families. Galing sa LGUs or local government units, 5,295,108. Sa DOH, 6,276,513. Saka sa DSWD, 10,940,746. Ang pinakamalaking allocation na punta sa NCR kasi yun ang pinakamalaking extent of damages sa region, NCR region, ano. Ang aktibidades hinggil dito sa mga evacuation centers, kumusta po naman? Hindi po tayo kinukulang ng mga tauhan para man din ay mabigyan lahat ng kalinga ang mga nasa evacuation centers? Ayon sa report, mukha namang sapat na nakukuha nilang materyales, saka yung mga volunteers na nakakatulong ay sapat din ayon sa report. Gaano pa po katindi ang baha sa ating bansa ngayon dito sa mga apektadong mga lugar? Sapagkat kahapon ay medyo nag-subside, makalipas ang 12 oras. Ano po ang latest development? Again, based on the report, mukhang may improvement
Kasi hindi na nga masyado yung ulan eh. Kaya nakikita na dito, tinitingnan ko na itong report ng galing sa Inquirer na mukhang bumababa na yung tubig eh. Saka, ang sabi nila na floods and landslides in low-lying areas and river channels were possible. So, but residents were advised to take precautionary measures. Ang mga karsadang patungo ng mula Maynila, patungo ng Pangasinan, passable po ba ang pagbiyahe mula Manila patungo ng norte? Hindi ko masasabi dito sa report eh, Manny. Oh, okay. Ang nakalagay dito sa southern Luzon will experience occasional rains becoming frequent over the western section of northern and central Luzon, which may trigger flash floods and landslides. So, may precautionary caution o measure na sinasabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Oh, okay. So, hindi pa gaano tumila ang ulan sa naturang mga lugar? Hindi. Humina na nga, pero yung pa, may caution pa rin sila na baka magkaroon pa naman ng rain showers or thunderstorms. No? Isolated rain showers or thunderstorms. Yun ang sabi ng... Magtungo naman tayo, Ambassador, sa tulong na nagbumula sa ibayong dagat. Meron na po bang dumadaloy na tulong mula halimbawa dito sa United States, sa Hong Kong, Singapore o mga iba pang mga lugar na kung nasaan ay meron tayo bang embahada? Sa ngayon, wala pa akong report na natatanggap. Tinitingnan ko itong report sa National Risk Reduction and Management Council. Wala pa silang report dito na galing sa tungkol sa yung assistance from foreign from embassy post. Pero dahil dito sa amin, nagpa-fundraising kami sa mga empleyado at mga officers ng embassy at consulate. Sa kami mga organisasyon dito gaya ng Feed the Hungry, Philippine American Foundation for Charities, na meron din silang sarili nilang mga fundraising. Dito sa aming area, dito po sa Los Angeles, ay binibigyan ng Utusa.tv ng lakas ang mga iba't ibang mga organisasyon dito para man din ay pagkaisahan namin na mabigyan ng pansin at makapagpadala sa lalong madaling panahon sa ating mga kababayan doon na naapektuhan. Ngayon, ang tanong nila sa akin dito ay ano ba ang mga kailangan nating ipadala doon? Pagkain o cash na lang or damit or what? Ano po ang maipapayo namin dito sa mga organisasyon na magpapadala ng tulong sa Pilipinas? Ang sinasabi ko nila na siguro mas mabuti yung cash papadala sa Philippine National Red Cross or sa National Risk Reduction and National Risk Reduction and Management Council or Philippine Red Cross, no? Makukuha naman namin yung mga account number ng mga bangko sapagkat nakapost dito sa consulate dito sa Los Angeles. Ano po? Oo, makukuha nyo yan. Yung mga account numbers kasi marami yan eh. Oo nga, napakadami ito. Mga iba't ibang mga tanggapan ng mga bangko na pwede nilang ipadala doon sa mga account na nakatala. Ano po? So, pwede kong ipaskil ito
dito sa aming himpilan, ano ho, para mabasa at mapanood ng iba't ibang mga taga-panood ng ating himpilan. Ano po? Ang sinasabi nila, National Disaster Risk Reduction, Department of Social Welfare and Development, or Philippine Red Cross. So tatlo yan. So tatlo itong pinakapangunahin na pagpapadalhan when it comes to cash amount. Ano po? Tama. Ang sinasabi nila na kung pwede daw not to send used clothing. No donation of used clothing is discouraged per DFWD AO number 06-2010. What about pagkain? Siguro yung canned goods pwede naman kasi wala namang sinasabi nila na hindi dapat padala. Yeah, alright. Ulitin ko, National Disaster Risk Reduction, Philippine National Red Cross, at ng Department of Social Welfare. Tatlong pangunahing kagawaran ng ating pamahalaan at na hindi ipapaskill kung ano yung mga account number ng mga bangko na pwede nilang pagpadalhan when it comes to cash. Ano ho? Oo, tama. Kasi kung sasabihin natin ngayon na on the air, medyo mahaba ito. Kaya mabuti ipaskill na lamang sa consulate, sa LA. Yeah, that's right. Ang gagawin ko dito ay ipapaskill ko na lamang dito sa aming website ng ating himpilang utusan.tv. At yung bibigyan ko rin ng paskil ang humigit kumulang sa 300,000 na miyembro na utusan.tv ng mga OFWs all over the world. Para sa ganon ay ma-inform sila na kung may konting barya na may padala ay dito sa tatlong pangunahing kagawaran nila ipadala sa mga account number ng mga bangko na kanilang pagpapadalhan mismo. Salamat, Manny. Nagpapasalamat kami sa embahada sa konsulado dito sa Amerika sa inyo na tumutulong na saka nagpapaulat kayo sa ibang mga Pilipino, hindi lang sa Amerika but sa buong mundo. At nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga Pilipino at Filipino-Americans na tumutulong lalong-lalo na ngayon na nangangailangan ang mga kasamahan natin sa Pilipinas, no? Okay. Na apektado dito sa baha. Okay? Nagagalak po ang ating himpilan sapagkat nakuha po natin nakatas ang mga mahalaga impormasyon mula sa inyo. Nasa inyo pa rin ang pagkakataon para manawagan na ambassador sa ating mga kababayan. Go ahead. Ako po ay humihingi ng tulong sa inyong lahat na nakakatulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas na naging biktima nitong malubhang baha na nagkaroon na naranasan ng mga tiga Manila at ang mga ibang probinsya na sa labas ng Metro Manila, lalo-lalo na yung mga probinsya sa Luzon na naapektado nitong baha. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kababayan na nais makatulong sa mga biktima nitong baha. At kami ay nagpapasalamat din kay Ginoong Manny Calpito ng Operation Tulong sa paghatid itong impormasyon sa inyong lahat. Maraming salamat, Manny. Okay. Maraming salamat po at mabuhay Ambassador Jose Cuisia Jr. Mabuhay po kayo. Okay, salamat, Manny. Inyo pong napakinggan, mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, ang ating direktamente pakipag-ugnayan kay Philippine Ambassador Jose Cuisia Jr. na nakahimpil ngayon sa Washington, D.C., USA. Operation Tulong USA.